faculties of man. Tingali kung unsa may atong nasabtan sa word nga faculties. Ba ang iyang lahi nga meaning is abilities. So unsaon pag atake sa yawa ang klase-klaseng kanang katakos kaimuan sa tao. O ato pag yun napalawman, unsaon pag atake sa yawa ang lawas o kalag sa tao. Mao na akong topic. The devil attacks the different faculties of man. So, ayan atakihon ang senses, banatay 5 senses, ang atong memory, ang atong emotion, imagination, will, and intellect. Unsay rason nganong iyan ning atakihon? To weaken the soul and lead it away from God. So nganong luyahon sa yawa kini nga mga bahin sa tao, nganong iya ning atakihon aron maluya ang atong kalag ug mubiya ta sa Ginoo. So ingani di ay once gani nga huyang na ang atong kalag, kini nga mga faculties kung matarget na ni sa yawa, mahit na niya tanan, ana dapita sayon ra kaayo tang duwa-duwaan sa daotang espiritu. So ari tauna sa next, if we don't know how to fight, we become victims of the devil. Kung di ta kahit kamao makig-away sa atong kaaway, itong kontra, mahimot ang biktima sa yawa. Pero ug ari ta sa katekisas sa simbahan, dunay tulo ka kaaway ang kalag sa tao. Number 1 is the flesh. Kining atong pagkatawhanon, discuss ni Brad Mars kaganiha, dili kay ang atong lawas mismo, kundi kining atong pagkatawhanon. Kining gitawag og concupiscence. So, concupiscence, the inclination to sin. Naa nato ning kinaiya nga bisag nahibaw tang sana pero musipa gihapon ang atong ganas pagpakasala. Kitang mga laki makakita tagwapa, mututok atong mata, mulingaw, balik pa dayon, di ba? Mo na mga example. Nahibaw tang sa pagpanglibak, pero perti man tong lamia libakon ning atong silingan nga nabuntis nga walay bana. Mo na mga example sa concupiscence, the inclination to sin, the flesh. Then the world, sa man nga the godless world. Dili ang kalibutan nga literal, kundili ang mga binuhatan o prinsipyo nga kalibutan. May kalibutanong baruganan, meaning wa mahisubay sa kabubuton sa Ginoo. Tanan nga pagtulunan o baruganan nga wa mahisubay sa kabubuton sa Ginoo, kana gipanag-iya na sa kalibutan. Nadili na iya sa Dios, kalibutanon na siya, tawhanon. Kanang Santiago 4:7 sa gingon na sukli ang yawa ug mudagan siya, nanay sumpay ug lig-una inyong pagtuo. Karon, unsaon man nato pagpalayas sa yawa ug wa po tay pagtuo? Mao na importante mo sukol dita. If we don't know how to fight, we become victims of the devil. Mao na og maulipon na ta sa the flesh, the world, katapusan kaaway to, the devil. Mao ni ang kaaway sa atong kalag. Then, arita. Next. Mao ni ang first challenge nga angay na to nga ang isgutan. Atong bantayan. Aron di ay nato mapalagpot ang yawa, aron di ta usaon to pagsukol ang yawa, ang first challenge nga ito himuon. Reveal or unmask the demonic in our lives. Kinahanglan nga madayag, kinahanglan nga mong i-unveil dito pa tangtangan o tabon ang mga nakatago nga mga dautan diri sa atong kinabuhi. No kinahanglan na i-reveal o magkabantay mo sa deliverance ministry. Dili jud na pwedeng ampuan ditso. Naagyoy interview nga makahibaw ta unsay opening sa yawa, kinahanglan nang i-reveal. Kaysa atong personal nga kasinatian sa isip case officer, kining mga pasyente nga magdumili pagtug-an unsay ilang mga ilan ang itago tanan,
Mao na nga masakpan na siya during sa exorcism kay bisag unsaon nagampo di mulayas ang yawa. Nganuman unsaon man paglayas sa yawa nga ang tao mismo nga nayawaan iya mang free will, iya mang pagbuot nga dili palayason ang yawa kay wa man siya planong isalikway ang sala nga mao'y opening sa yawa. Mo na nga ug asa gani ang sala na yawa ana kay ang tanang sala nga gihimo sa tao naay yawa gapaluyo ana. Sa kara sala di ay naay demonyo in charge. For example, kaulag si Asmodeus base sa experience sa mga kanang exorcist o Garbois, Lucifer. O ari punta sa kining worldly sadness is si Lilith. So, daghan kayong mga demonyo, pero dili na nesesaryong makahibaw tag kinsa na mga demonyo ha. Ang ato ra enough na nga mutuo ta nga ang matag sala nga atong gihimo, labi na kung gibalik-balik nga nato, naa nayawa ka sunod-sunod nato. Mo nay angay i-reveal or i-unmask. Then, ngani. Ang yawa lisod jud ni i-detect. Sa una sa bago pa ko sa ministry, daghan kayong mga simptomas nga makaingon ko nga basta naa ni nga mga simptomas sure ni nga kuan antod na nagkadugay na mura bitaw sayon ra kayo nimo i-diagnose. Pero nagkadugay nakaingon ko nga murag ang yawa ning upgrade man. Lisod naman nimo i-diagnose ang kaso. Kay nakaibaw naman ang yawa o unsay pamaagi simbahan, natural mo upgrade po na sila. Mao na nga dili mahimo nga wala tay updating. Mao na nga kami sa team naagyon may ongoing nga formation, nga naagyon na yearly nga convention or conference para pagpadugang pagpalambo. So ingani ang yawa di ay buhaton gyud niya ang tanan nga di siya masakpan. Diba tingali nakakuan na mo nakadungog na mo nila Bradoidoy ni si Sally nga dunay gitawag og demonic oppression. Unsa man ang demonic oppression? Atagan ka sa yawa o sakit, naway findings, physical oppression, mga financial problem, bisag unsaon nimo paningkamot mura kag way abot. Unya relational problem, di mo makasinabot. Ini nga matawag nato nga demonic harassment. Ingani ha, ang yawa di ay usahay. Hatagan taniya og daghang mga problema. Hatagan tanya daghang mga pagsulay kay nasayod ang yawa nga majority na tong mga tao nga og malumos na ta sa mga problema og pagsulay atong i-blame ang Ginoo. Dili na maihap ng mga liminister o katekista nga kung na-encounter, Brad, katekista man unta ko, nganong gingani man ko sa Ginoo, Brad, sukad ko nag-serve sa pagka-liminister, na tinarong naman unta ko, maayo pa to sa una, sa daghan pa kog bae, Brad, kay wa pa ko'y problema, ngano man ay nagpaduol ko sa Ginoo, daghan naman hinuon ko problema. So kana tingali, tungod sa mga previous nimo mga demonic bandages nga wa pa mabungkag. Labi na og sige kag adtog albularyo sa una. Sige kag patayhom naa kay mga habak, labi nagningagi ka nga hapit mamatay unya giampuan kag tambalan, naayo ka, nakautang ka sa yawa ug gahom sa kayuhan. Mao na nga karon nagliminister ka perteng sukua sa yawa kay nakautang ka ninakog kayuhan nga karon ning serbisyo sa Ginoo maong birahan ka daghang mga atake kay nahibaw siya nga og malumos na ka sa problema ang imong pasanginlan ang Ginoo so that the person blames God. Mo na itubag why the devil try to remain hidden. Number 1, so that the person blames God. Aron atong mahayan ang Ginoo. Ito sa office, Brad, nganong ingani mami nga brad ahong bana o man unta ni magbinuang tarong mga trabaho pagpangutana pa. Tigsimba ba mo kada Domingo? No. Tigpangumpisal ba mo? Labaw nang way kumpisal. Pagpangutana gikasal ba mo? Gikasal pero sa banig. Sa banig ra gadugdog ra nga way kasal. Unya karon mo question ka sa Ginoo nganong wa kay panalangin. Mao na nga basta ganin atas sa state of mortal sin. Kanang mato pa ni Saint Alfonso Supligor kining salang mortal mao ni ang pagtalikod sa presensya sa Dios.
Di talikod ta sa magbubuhat kay mas gihatagan natong importansya ang mga binuhat. Mao dunay kuan na gitalikdan nato ang atong Creator. Karon unsaon man paghatag nining maong magbubuhat o kaayuhan nato kung kita mibiya niya. So na atong gipasanginlan siya. Lain pa, the person is unaware that they are under attack. So matud pa ni Father Ingo, among pare dito nga tigtabang ko na sa among ministry. Giingnan siya sa silang nga batch sa pagkapare. Ningingon ang ilang professor, kay ilang professor kay gikag mag-UST. So suwito og naay background sa demonology. Matud pa kamong mga umapare na mo pohon. Kung di gani mo motoo nga naay yawa, di gyud mo makasulbad sa problema sa parokya. Matinga ka kay ngano nang naay mga lay minister musukol og pare, naay mga katekista nga bisag di mo'y presidente, murag presidente. Kana mga ngana, isa sa mga sign nga ang yawa naa sa inyong grupo, very simple. Kung kana naay division sa maong grupo, kanang division sign of demonic infiltration or penetration. Ning penetrate na ang yawa sa inyong community. Arita sa congregation sa mga madre, naa gani mo'y membro ana nga naay mga occult involvement, naay mga demonic ties, inig appeal ana sa community, haguan na mo obey, di na mo obey, labaw nang di na ganahan magampo sa liturgy of the hours. Mahimo ra gyud ng pabadlong kay ang yawa dili gusto nga matarong ang iyang kinabuhi. Mao na kinahanglan nato na nga i-reveal na nga mao nga maskara. Kinang ma-reveal og unsa ang demonic nga nagpaluyo ni ini. Namo na nga daghang mga tawo nga di sila aware. Datoy nangutana nga, Brad, tagi ko no kog clue, Brad, unsa no pag-ila nga kini mga kaubang li minister o kini nga mong grupo anang naay nayawa nakasod na mo. Naa gani mo'y kauban nga ug naa ang tawhana magubot mo, klaro na na. Klaro na na. Si bisan kinsa siya, ikaw, ako. Kung nakaangin ko nga magubot ang grupo, kana gyud sign sa demonic gyud is division. Kay trabaho gyud sa yawa nga mo divide, kubon gyud destruction. Kubon gyud ang atong relationship. Unsa lain pa na kana gyud makita nimo nga wala na gyud murag self-centered na bitaw. Basta gani ang inyong nakapunting na sa kaugalingon, dungog, kanagong mga tao nga kanang ug mo donate og electric pan unsa di mapasalamatan bawion ng electric pan, klaro man ang driven by the demon. Donate og tiles o mapasalamate nalipat man si sali og basa, gibawi gipabakbak ang tiles na guban so na. So kana siya klaro gyud na nga ang iyang pag-donate is dili para sa Ginoo. So magbantay ta aning mga mo-donate ha. Kay daghang mo-donate pero ang toyo mo-dominate. Kay aron makontrol ang pare, ang simbahan o siya'y maghari-hari sa inyong grupo. Isa sa mga signs sa demonic presence o sa katao, kining sense of entitlement. Kanang feeling nimo kinahanglang importante ko. O di gani ko importante, di gani ko matagad, klaro na nagkinsay patron anak. Dili man din patron no. Dili kinsay abiyan anak, kinsay nagpaluyo nga espiritu. Dili na gikan sa Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit naa gyud nang unity, mo produce nagmaayo nga bunga, naay peace, naay joy, pero kung wa ganina. So, ingani pod, dili tanan nga mga opportunity gikan sa Ginoo. Dito nangutana na ho, Brad, kanang ninganhir ako sa inyong opisina, magpatambag ako, wa ko mayawa, Brad, wa ko yung mga na-experience ko nga kuan. Ang aba nga teacher ko, Brad. Dako na po ko granggo sa akong pagka-teacher, pero di pa principal. Ang lang, Brad, nga kanang naaman ko'y opportunity nga ito sa Canada nga kanang sayang po ang opportunity kay dako ra bag sweldo dito na unsa man ako baning biyaan ang kong trabaho dire nga awa man po may maglisod but kay kami akong bana principal man po na dako granggo po ba mao na nga ulatod na pagkasulti wa maglisod og kwarta
Unsa pila toy anak nila mura duha ra ba to? Usa. Dili gyud apike. Dako na pod. Ay pangutana, angay ba nako ni grab nga opportunity or dili? Ang ako giingon. Unsaon na to pag ila nga kini siya nga wa ko moingog ayaw, wa ko moingog lakaw. Ang ako lang kung muhimo nang kana nga desisyon, kung imo nang i-grab nga gituuhan nga opportunity, kung imo nang i-grab, dili ba na makaguba sa imong primary vocation, isip asawa, isip inahan. Kung sa imong pag-adto sa abroad, wa maapektuhe ang imong pagkaamahan, wa maapektuhe ang imong pagkainahan, nakahatag gyapon kag panahon sa imong mga anak kay tuwa ka sa Saudi, ini ka alas 5 muuli ra po ka sa Indio, wa jud nay problema. Wa jud nay problema. Bantayan nato karon no, kumusta ang atong tagsa-tagsa ka mga vocation, state of life. Minyo ka, kumusta? Kumusta nga kung pagkaminyo? Basin og minyo ra ka kay in a sense nga naa kay bana naa kay asawa, ang katungdanan ba? Ang katungdanan isip amahan, ang katungdanan isip asawa, napadayon ba? Sa mga madre religious, napadayon ba ang imong obligasyon isip isa ka religious? Og single ka, napadayon ba nimo ang kinabuhing single? Basin ba unya og single pero minyo binuhatan? So kana siya kinahanglan na nga ma-reveal na siya, kinantang ato nang makita, no? Tanan di ay nga mga opportunity nga makapahilayo nato sa Ginoo, dili nagikan sa Ginoo. As ikaduha na kong pangutana, kung imo nang buhaton nga mo abroad ka, dili ba ka mahilayo sa Ginoo? Ikaw ang makatubag sa maong pangutana. Di ko mengog lakaw, di ko mengog ayaw, bisag kanang duha lang. Dili ba na makaguba sa imong primary vocation o dili ba na makapahimulag nimo sa Ginoo? Kay kung magguba gani ang imong bokasyon, magguba gani ang imong relasyon sa Ginoo, dili kana nga opportunity dili na gikan sa Ginoo. Gituyo na sa yawa aron magguba o malaglag ang imong kalag. So kana siya mo na angin to bantayan. The person is unaware that they're under attack. Kana or gamay ra lang atake pero fatal na. So sunod, expel the demonic in our life. Mao ditong i-reveal, kinahanglan i-unmask, kinahanglan makahibaw ta og unsay mga demonyo nga nahan ato kinabuhi. Kay unsaon nato pagpalayas ug wata kay kinsay palayason. Mao no nga laktod na pagkasulti, unsa may mga dautan na kong mga kinaiya karon nga angay na kong putlon. Dili literal nga ang yawa may kuan ang magsugod ta sa kanang demonic ani nga dili lang ang yawa ko dili kaning mga nakagapos sa atong kabubuton nga maoy ni nakaingon nga wala na ta makatuman sa will of God. Unsa man siya mo na itong ilhon. Kini ba akong pagkagarbuso, kini ba akong pagka-self-centered, nan karon mo ni atong i-expel. Una, ato nang i-unmask. Kinang ma-reveal na siya, kinahanglang madayag na siya. Unya kanang pag-reveal ana, dapat po nga mo accept. Mo bitaw sa team, isa sa pinakalisod gyud, kining mga tao nga pasyente, kining mga biktima sa yawa, nga dili mo angkon nga ingon ana sila. Pareha ra gud na naay sakit sa utok. Ang tambal jud ana ayatok sa psychiatrist kanang aron matambalan. Kung moingon gani na pasyente nganong dadon man kun wa man jud koy sakit, makigpatay na makigaway kay wa lagi kuno sakit dito na maulian. So mao nay problema ana kung moingon tagwa tay sa. Kung moingon tagwa koy sipiat. Hawa ba ng mga asawa dong narabay pangumpisal simbahan kay kanang Holy Week man. Ikaw ray kumpisal na to kay ikaw ray makasasa. Ano angin man kuno mo makasasa bako. So unsa may gingon 1 Juan 1:8. Sahon. Biblia. Kay basin bag naa po na nato dire nga moingon og wise sa ani ha atong basahon ang giingon sa Biblia kabahin anang mga tao nga di mo angkon nga wise sa. Ang giingon dire sa 1:8.
Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Moingon ni tagwa ko sana all, wa kay sa. Kay kisay kasulti ani si San Juan. Si San Juan usa sa mga apostoles na pinangga ni Jesus, nga gisaaran ni Jesus nga kamong 12 ka apostoles, mulingkod mo nako dito sa gingiran sa langit. Pero sa gingon ni San Juan, wa to sa moingon kung moingon kamo nga wa kamo isa. Nganong mawaman moingon si San Juan kamo? Pwede mo ta sa moingon nga kamo ra kay sure naman ko. Wa to moingon San Juan ba? Kung moingon kamo nga wala kamo isa. Lain gyud kung moingon kita nga wa kita sala. So meaning gapaupos siya sa appeal siya. So kitang tanan kamatuoran na gawas ni Santa Maria o sa atong Ginoong Jesucristo, kitang tanan makasasala. Mao na nga dita angay mo ingon usa na sa pag-acknowledge sa atong mga sala. Usa din na sa pagi nga ma-reveal ang demonic sa atong kinabuhi. Next, expel no. Arita, the different faculties of man. Kasi klaseng bahin sa tao nga pwedeng atakihon sa yawa. Arita, doon na siya gibahin na to ni sa katulo. Doon na gitawag atong exterior faculties. May exterior sa gawas ba? Arita, ang yawa di ay, ngani ha, doon na duha ka klaseng atake sa yawa. Doon na gitawag ordinary attack o extraordinary. Kanang atong gihimong example na kasagaran na ang extraordinary attack. Ari sa ta sa ordinary. Ang ordinary attack of the devil is temptation. Tintalon ta. Temptation is not a sin. Mo to gingon ni Brad Marsh ganiha, dili ta pareha sa laing mga tinuuhan nga naikabot sa evil thoughts sa tungunahuna, consider na nga sa. Do ang evil thought, mga daotang hunahuna, ana ra na siya mahimong sala kung mugib-in ta sa maong daotang hunahuna. Karon unsaon nato pag-ila nga kini nga daotang hunahuna gikan nako o gikan sa yawa. Arita sa kanang spirituality ni Saint Ignatius of Loyola. Mato pa ni Saint Ignatius, tanan nga mga evil thought nga ning kalitrag tungha sa imong hunahuna nga wa nimo planuha kana gikan sa yawa. For example, gampo ka. Focus kay ka sa pagampo. Na sa imong pagampo, gigialaw sa Ginoo nga ipatintal ka sa yawa aron pagtest sa imong pagkatinuod sa imong pagtuo. Ang yawa ning create sa imong imagination og mga bae nga gahubo unsa pa nang nga kapadistract nimo kung wa na nimo planuha kanang tanan gikan na sa yawa. Kanus ama na mahitabo nga daotang hunahuna gikan nato kita kag puti nga paa. Pagkakita nimo ana imong gitutukan. Unsa imong gi-imagine? Wa lami uy. Unsa daghan na kayong mga lami sa imong hunahuna kana gikan jud nato. Kay kita may plano. Pero kanang ning kalitrag tungha unya sudden but persistence. Mingo kag kalit lang mitungha pero mulungtad. Bisa kung saon man dukdukon na nimo imong ang solusyon ra gyud na prayer. O di ba maingon ta in the name of Jesus I renounce, I rebuke this evil thought, the spirit of lust. Ay sa ngalan ni Jesus pahawa daotang espiritu. Pahawa Satanas sa akong hunahuna. Akong imahinasyon. Basta, ato ganin ang i-cast out in the name of Jesus, dumatik ng mawa. Pero kung ganahan po kang di sa ka magampo kay tiwason sa to imong imagination, aning give-in ta, nakasa, na. So, mo nga ang yawa ay gamiton sa yawa ang atong senses. The 5 senses. Gamiton sa yawa ang atong senses kay nahibaw ang yawa. Mao ni ang lower faculties of the soul. Kay ang senses nato, na-involve magyud ang atong lawas, ani. Karon, kung huyang ang atong senses di ay maapektuhan ang atong imagination, emotion, ingon man ang atong memory. Hangtod nga ug mawik na gani ang lower faculties, ang exterior ug interior, mawik na pod ang atong will ug ang atong intellect. Kung malubog na gani ang atong salabutan, ma-confuse na tagunsay sa maayo o dautan, dali ra kay tang mubuhat og sa. So kana day mga tao nga nahagbong na ganita sa habitual sin, sa nga gabalik-balik, meaning ang atong mga kini nga mga faculties, ang tanang mga faculties sa tao nahak na sa yawa, nakuha na niya. Mao na nga karon gikan from lower faculties to higher faculties bantayan nato. Arita sa eyes,
Sa mata, di ba, ug unsay makita sa mata, kung ato ng tagdon ng laming paara, hamis kayo, mo reflect na sa atong memory. Mao na nga mahitabog sa ampo ka, ma-imagine mo to imong nakita diya pagsakay nimong tricycle, imong tapad hamis kay paa. Mao na ma-imagine nasa imong memory, na sa atong apektuhan atong imagination, appeal ang atong emotion. Di mo bantay ta ana. So anan mo kita ba ang yawa, sweeto siya sa psychology sa tao. Pwede niyang duwa-duwaan. Once gani nga naanad na ta nga masuko, pinaka-weak na to ang emotion man. Once gani nga dili na makita sa yawa nga weak tag emotion, ug naata ani nga situation buka ta dayon, mao na nga pwede na niyang siya na direkta ang control sa tong emotion. Ngani, kung makita sa yawa nga weakness nimo nga og magrosaryo ka o kanang saputon ka, di na kaganahan mo simba o magrosaryo, mag-create na siya mga senaryo, unay mga tao nga iyang gamiton, aron ka saputon, aron di ka magrosaryo o di ka musimba. For example, gamiton sa yawa ang imong bana, na mautoy makapaulbo sa imong kasuko, nga di na ka magrosaryo, di na ka musimba, tungod ra sa medyas, tungod ra sa lipstick. Daghang gamay ra. Maura po na mahibawan gani sa yawa ang atong weakness. Mao din ang mahitabo isa sa mga timaan nga ang atong emotion, ang yawa na gani ang ning control. Kung masuko na gani ta nga way rason kana siya. Mao pay pagmata sa buntag, nasapot ka nga way without reason. Kay ang yawa na mao na ning control ani. Kay naanad na siya gamit ani, kay naanad naman punta nga wa ni nato gi-protect. Mao no. Ari ta once gani nga ang tao huyang na kayo, kanunay na ta mo give in sa temptation, kanunay na ta makasala, maka-experience na ta sa mga extraordinary demonic attack. Mao na nga ang ato makakita na ka mga seeing, frightening and blasphemous apparition. Mao na mga open ang third eye, makakita na kag kanang bisan sa kanang imahe ni Mama Mary, ang imong pagtan-aw na naysungay. So mga ingon ana na ba, kining mga tao nga gi-atake na gyud sa yawa, luoy kay sila. Kay ang bisag asa sila mo tan-aw, daghan na sila makita. Kay nga naman, kay kanang ilang mata, mao na siya pinaka-weak nga part. Posible, kani kung mailahan man amo ng kanang mayawaan bitaw nga, di gani ni moharong sa crucifix, kining mata ani, mao jud ni portal. Ato pa, kining iyang mata, mao ni gigamit sa yawa, meaning kining mata ha, nakapahimaya sa yawa. Basig sige nagtanaw og bold, sige ang makita rani ang sayop ra kanunay sa silingan, di kakita sa positive, puro ra negative. Wa gamita ang mata paghimaya sa Ginoo. Ang yawa na himaya mao na nga during sa exorcism mapaso ang mata. Kay ngano man gipanag-iya sa yawa ang senses. Kini nga sense of sa eyes na to. So muna ito pananaw na to, peligro na siya. Pwede nang gamiton sa yawa. Ka ears, suicidal and blasphemous thought. Ingan isa ka estudyante ning undang og eskwela. Kalit lang ni undang og eskwela. Wa mo di na ganahan makikstorya sa mga kanang ginikanan. Hangtod na meet ni Father Darwin ning react bisan og wa pa ang puwe. Okay, dito sa among office mo experience. Ano tabo? Pautana nga kining ngano man doy nga dili naman kaganahan mo eskwela. Naibaw mo unsay tubag na mao nang di na ko mo eskwela unya musod ko sa kwarto kanunay magkulong ko sa kwarto tungod kay daghan kog madungog nga mga tingog nga ipapatay ang akong mga classmate, ipapatay ang akong papa, ipapatay ang akong mama. Grabe gyud na. Mao nang adto lang ko sa kwarto unya naaman kuno po yung mga bagtok kuno nga makit-an niya, madakpan man kuno to itong bagtok, mao to isang tagud-taguron o patay. Katong mga ilaga, mga mananap nga musod siyang kwarto, adto na niya ipahungaw dito. Kay ang tingog maingog patay. Mo to nga daghan madungog dili la siya kaingon nga huna-huna riya hearing voices. Naano to yung madungog nga tingog. Unya pagkuan pa kini daay nga mao nga kining naay kagikan ani ang lolo ani members sa grupo nga gitawag atog Ilaga. Sama na mga Ilaga, grupo na sa Mindanao nga murag ning laban sa gobyerno, so nay mga anting-anting di ba tlag murag tadtad ba, di ba tlag bala, di madutlan og mga ngana mo na nga violence, mao din nga mupatay kay ang nature sa demonyo sa ilang
mga katigulangan, killer man kay, siyempre mo gira kung rebelde. Matod pa nga, namang may mga kaila nga, mga tadtad, mga pulahan, kana lagi kunong wa na kuno sila'y kanang makaon, abisan ra kuno nila dunggan ng mga, ng ilang mapatay, isugba kuno nila dito para makakaon lang sila. So anak ka, grabe. So mo to, grabe ang violence na history sa pamilya. So mo to nga, nanay mga voices nga madungog. Next. Touch. So, kini ha, magbantay ta, yan atong pamanit. Mo na nga, kamong mga minyo, kitang mga minyo na dire, ayaw enta mo paghikap-hikap og di insong asawa, di insong bana. Ikaw kay mo angay pug kaakuhiton og bisaga. Minjo na ka, hoy, ayaw para iyat pug kaado pod mo angay pug hilam-hilamon. Mao nagmaoy mayawaan masakpan na. Ani ha? Kasagaran di ay kining mga sense of touch mao na ni. Pwede tatagaan sa yawa o sakit nga way findings. Tagan ani mumata ka nga naa kay mga bunog, na kay mga chikinini, ganay ning rape musdamgo, mga sexual harassment. Nilain pa, dili na ko ni malimtan nga experience, isa ka bana, di ka lakaw, di ka tindog. For during sa prayer, makatindog siya kalit tungod sa kasakit. Nya paghuman sa prayer, nangutana siya nako, Brad, ngano man to ganiha, Brad, pag-ampo, mura man og mabali ang akong hawak, sakit kuno kayo iyang hawak. Unya ang iya kuno pong itlog, mura kuno gikumot sa kasakit, pwede sa kunong sakita. Di ang akong pangutana yan ang nga, daghan ba day kag bae nga gitilawan? Daghan ba day kag bae nga nahilambigit sa kinabuhi? Naibaw mo bisan tubag ang asawa, ningon ang asawa, pikat. So yan ano, unsa nga part sa atong senses nga maunay kanunay natong gigamit sa pagpakasala, maunay torturon sa maunay matorture during sa prayer, kay kini ding demonic harassment patikim ni siya sa impyerno. Was nga mayawaan ta, gialaw na sa Ginoo nga makatilaw ta nga mauni impyerno, gamay ra ganina. Kay dito sa impyerno, matod pang Saint Alfonso Supligore, o kining atong mata og mao ni gigamit pagpakasa, dauban lang taman-taman sa Ginoo. Kining atong baba nga mo ni gigamit pagpakasa, paslaka nagbinagang pakaw dito. Ni po mo na pakaw ka na ba? Mais bitaw na mo. Di ko dati do kayo dabdaban na sa Ginoo. Na kanang imong kinatao og mao nay kanunay kanang gamiton pagpakasa, dauban na magkasuk-kasuk dito sa impyerno. Ngana ang torture dito. Mao na no nga asan gapita mo na nga giingon diha sa 1 Corinto 3:17. Ang atong lawas templo sa Espiritu Santo ug laglagon sa Dios ang muguba sa iyang templo nga mao ang atong lawas. Mo nga gamiton nato ang atong lawas paghimaya sa Ginoo. Mo daghan nangutanan nako, Brad, sa ba ang magpatato? Di jud ko mo direkta og tubag ana kay wala man gyud definite nga tubag ang simbahan ana. Ang awra gyud katubag sa imong pagpatato, kinsa ang nahimaya, ang Ginoo o ikaw? Kaya ang atong lawas ipagamit ni for the glory of God. Kung ato ganin gamiton, dili na mahimaya ang Ginoo, ana na musulod ang sala. Ikaw ang makatubag sa imong pangutana, sa imong pagpatato, kinsay na-glorify, ang Ginoo o ikaw? Return to sender, pangutana ba? Mo na gitawag ato mga rhetorical question. Kay bao na sila tubaga na taste, kini smell, foul odors like sulfur and fishes. So kini mga tao din nga nanay mga demonic nga harassment, makabaho nag mga bahong patay, bahong pulbura, o kanang fishes na tao, murag bahong tao gyud, bahong hugaw. So nga na, unya, taste, loss of appetite and abnormal cravings, di na ganahan mo kaon og normal nga pagkaon. So mo na nga, cases na mo sa una, nga babay, nundang og eskwela, gakulong sa kwarto, ang iyang gibuhat, gapalit og itom nga pintal, gipintalan niya iyang room og itom tanan, kurtinang itom, hasta bintana na itom na tanan, unya, nagpalit siya mga sinina nga itom, di na ganahag landag, di na maangay og kahayag, puro na itom tanan ang iyang settings. Unya, dili na siya ganahan sa iyang mga paboritong pagkaon. Kaya iyan ang i-request kini ng mga hapkok kanang naapay mga magdugo pa o gani mo request usay hilaw nga karne.
Muna nag-ungo tayo, wakwak. So, mao to siya mga sign sa mga demonic nga mga attack. No? Dili na normal. Karon, lain pa, kung ma-weak na ang exterior faculties, mapektuhan ang atong interior faculties. Unsa man ang atong emotion. The devil manipulates feelings of fear, anger, depression, and despair to create emotional stability. So ang yawa di ay, pwede niyang atakihon ang atong emotion. Iyan ang i-manipulate. Kung dili ta magbantay, kung naganit, masuko ta nga di bitaw ta maghuna-huna og angay banin akong pinaka kanang safe good nga himuon nato kung naata sa state of anger is silence. Hilom. Usahay, di mahimog hilom, diba? Di ko katog, di na mabugnuan ng silingan. Kinahanglang magbugag yun din ako. So mao na nga, tungod kay watay disiplina, dili ta gusto nga, kanagong emotion, dili na mo'y angay mo control na to. Kay matod pa sa philosophy ni Dr. Taylor Marshall, kini ko nung intellect sa labutan, mao man ang higher, mao man na angay mo control ato sa labutan. Unya, passion, emotion, pagbati, o kining will, kabuton. Iyan ang gihulagway, nga ang sa labutan, mura na siyag tao, unya ang will, pisi, unya ang emotion, kabayo. Karwahe ba? Unsa may mahitabo kung buhian sa tao ang pisi sa kabayo? Unsay mahitabo sa kabayo? Magpataka naglakaw nagasa. Parehara ko ng kabaw nimo, gimo nang buhian gadaro kabuhian na nimo. Wa nay ga control niya. Magpataka ra naglakaw iyaha mao nang gipangkaon atong mga humay, mga tanom nga dili iyaha. Kay nganon why buot ang kabaw? Gaagad siya sa kanang pagdireksyon sa amo. Mao ra pud na ang atong emotion wa ni buot. Kung mao ni siya atong patuyangan, mao ni mo control nato, mao na nga makahimo tag kadaot. Mao na nga dili nato i-allow nga during sa mga difficult times, mga difficult moments, ang atong emotion maoy mo decide kay mahitabo ana mamiserable ang atong kinabuhi. Makahimo tag sayop nga desisyon. The best antidote of anger is silence. Hilom, kahilom. Sabi tong natoy mga problema sa office na mga kauban nga murag kaingon sa ko nga lami sa kadong kuanon mo na maingon sa ko nga moingon si Jerel akong asawa nga prangkahin na kay murag dili na maayo pero akong gingon niya dili sa pagkakaroon nganuman naa pa ko sa kasuko pasinon niya og makalimot ko nga igsuon na huni makalimot ko sa pagkakristohanon ba makabungat kog mga pulong nga makaguba siyang balatian nga mo na makaingon nga mahimulag siya sa Ginoo mabugnaw ang iyang pagtuo. The best antidote of anger is silence. O na nga, emotion. Kining feelings of fear, ilhan nato ning mayawaan si Sales, si Bro Doido, Swito, mailhan nimo ng tao nga na sa trance state. Kay kining taong mayawaan, bisag di mo kontra mo kalit nagkahadlok, mulingkod taka na naglingilingi, to sige ko tanaw-tanaw ni so kinsay gakurog. Anger kinsa gay nangumuk kinsay hait tinanawan kini sa pasabligan ato ning holy water klaro na kana deng mukalit ra grabe nga kahadlok grabe nga kasuko grabe nga kanang depression mura kag na down og taman og despair nawad-an kag paglaom nga why rason kana siya mo ni mga signs sa demonic presence unya temptation kung siya pwede siya mahimong temptation natay kahadlok mahadlok ta mo decide. Si katong inyong kanhi pare dire sa una, si Bishop Marvin ron sa Antique. Kuya ang iyang pamagi. Kaya naman, iyang ipang deliverance ang iyang mga seminarista. Gaistorya mo itos Luzon, ingon sa nga, why maordinahag pare o di ma-deliverance. Sa gingon ni si Sally, nga ang mga seminaryan ko nung mga deacon baron nga iyang exercise, iyang deliverance, ang ilang tubag na after sa deliverance mawa ang ilang pagduha-duha kahadlok o pagduha-duha kung mupadayon ba ko nining maong bukasyon
Mao din na kung naa na kay pagduha-duha mo simba pa ba ko, mo alagad pa ba ko, padayon pa ba ko sa Ginoo, demonic attack na. Mao na nga angay na to nang i-cast out. In the name of Jesus, I command the spirit of doubt. I command the spirit of fear to depart right now. Go immediately to the foot of the cross. Namangayo ka sa Holy Spirit. Umbaos, Holy Spirit, fill all the empty spaces left by this evil spirit. And fill me with your presence, love, joy, and protection. And please do not allow the spirit to return. Mga pagampo na to. Maatakihon ta. Despair to create emotional stability. Ganun makay og dili ta stable emotionally, dili ta effective sa atong ministry. Ikaw inahan, kung dili gani ka stable sa imong emotion, mabikil ka gamay, bunaw dito ka sa imong bata, mabikil ka gamay, laparo dito sa bana, ikaw bana mabikil ka gamay kay di stable ang emotion, paka dito ang asawa. So mao rin nga nahibaw ang yawa nga kung dili stable ang emotion sa tao, dali ra kayo tang makasala. Marituyo na. Next, aversion towards the sacred. Matingagan ni mo na amoy kauban, katekista, kauban ninyo silingan, yung kusog mo simba, sa kalit lang, di na ganahan mo simba. Ning isolate, so kaning isolation di ay, dili na siya good sign. Lahi nang ning detach ako kay gusto sa kong mo ginhawa. Kanang ang term nga isolation kanang yung ning buwag na ka. Gusto na kang mo escape sa reality. Mabitaw na nga namin mga cases nga kini bitaw mga rape victim, kining mga nabiktima og abuse. Ang ilang buhaton kay dili man sila maka-open up sa ilang parents, ilang i-divert ang issue. Usa man musod og bisyo, tagay, na shabu, ana usa pa na diha ato na ipahungaw la dito, mao na nga muslan mang di na ko virgin, man di na ko buo, mao na may tabo ni mamurikat na lamang ko, baligya na lang iyang unod, no sa kinsa na lang nga laki iyang patilawon kay murag nanay despair. Na wala na paglaom. So may tabuan na kumudong na siya sa among office. Tabangan na mo siya nga ibalik siya sa reality. Kay kanagong mo, kanang mga bana nga kusog mo inom, kanang mga bana nga kanang naay hindi mo uli og bay, ning escape na sila sa reality, na sila problema nga di sila ganahan mo atumbang o problema. Every time di ay nga mo iskapo ta sa problema, magdugang ang problema, mau face your problem. Labi na kung ang imong problem, imong face. Kawata nga mauto ni hong naong. Bitaw, atubang nga atubangon na to atong problema. Ngano man kay the more day nga mo escape ta sa reality, ana dapita dali ta mahagbong. Hindi kahagbong na to ana, mao na nga kaning mga tao nga grabe kay ka party goers, mag-asam party, malipayon sige rag ngisi-ngisi. Once gani nga tabangan na nato nga ilang atubangon ang realidad. Ana na sila musugod og hilak. Naa na ng mga depression na ng kabugat. Ngano man mauman ni ang realidad. Dili ka angay mo escape ani. Angay ni mo ning atubangon. Inga ning prayer gud na spiritual dryness in prayer. Saan na to na pag-conquer? Matud pa ni Saint John of the Cross. Mo ni champion na ning parte sa prayer, Dark Night of the Soul, si Saint Teresa of Avila, sila mga Carmelites. Kini kanang di taganahan mag-ampo, taganahan mo rosaryo example. Kinahanglan tang mo padayon. Kay mura ni taa naggalakaw og ngit-ngit nga tunnel ba. Kasagaran nato ngit-ngit man mo atras na lamang ko. Mo na may tabo di ka kaabot sa imong destination. Every time abot ang dryness, moabot ang mga pagsulay, padayon bisag ngit-ngit feel nimo. Murag wa kay ni murag asa ka highlight ani naa pa ba ni kaugmaon kining akong pagpadayon sa akong pagka kanang deliverance minister, ako pagka lay liturgical minister, pagka CFD angay pa ba akong upadayon nga murag uwaw naman kaadto nga na ako'y anak nga ngani nakita mga problema sa pamilya kada siya padayon ngano man kay kundi det humuhunong dayta wa ta ning sibog ana.
Mo na di ta kaabot sa atong destination. Dili ta mo grow kung hunong ta. Mo nga dili babag ang dryness, dili babag ang spiritual desolation. Pero kining mga taong mayawaan, di na naganahan sa mga butang balaan, labaw nang di na ganahan magampo. Ingani ang experience. Ingon ang asawa, ingon ang asawa ba? Brad, ngano naglibog ko ni hong bana, Brad. Kay ug musimba me manimba me mugawas kay sakit kuno iyang tiyan, sakit kuno iyang daghan mga discomfort. Di mahilunasod sa simbahan. Pero matinga ko, Brad, kay ug mamuwang to sa sabong why sakit. Sugal gani wagi sakit, Brad. Bisan pag magbuntagay nag-inom, wa dili kaugma, di gyud mo complain nga labad iyang sakit iyang tiyan, pero musimba, Brad, ngano man nga dad-a imong bana dinhi. Pag deliverance pa nag-react ang iyang bana. So mao dahil di ganahan musod og simbahan kay nayawaan man. So ang yawa di na ganahan sa mga butang balaan. Mo bitong magduda ko aning atong mga igsuon nga di Katoliko. Allergic sila aning cross, ingnon lanig butike. Kanang mga larawan sa mga santos, suko kay silana. Sa amo ra bang mga experience? Kining cross, holy water, kining larawan sa mga santos, ang mga yawa, kinasukuan makakita ana. Igursa ka ni sila ning mga yawa. Nga suko man sila. Kanang aversion towards the sacred, sign na siya sa demonic presence. Mao na no, pantay ta. Katpangutana ratuha igunsa kaha sila. Wa ko moingon og igagaw ba sila? Sila nagboy bahala motubag ana kay ngano kahampariha man sila kinaiya. Next, memories. The devil can resurface past wounds, traumas, and regrets to keep people trapped in guilt and self-condemnation. Kini ding obsessive remembrance of past hurt. Napo nakatuig ang milabay, gaaway mo sa imong igsuon tungod sa yuta. Tungod ato natandog imong garbo na silo kagtaman-taman ang nahitabo bisag 10 years ago na to. Pero kung naay mangutana nimo kumusta naman mo sa imong igsuon, ang imong pagdetalye sa inyong away murag ganihang buntag pa, detailed kaayo ang detalye, wa jud kay nakalimtan bisan usa kay ang yawa mitapot sa imong memory. Maunang maglisod siya og pasaylo. Mao na nga kining mga mayawaan gyud na ay hatred. Dako jud kayog tabang nila ang prayer of deliverance. Naay prayer against hatred, against anger. Kay kana siya mao na makatabang nga ang yawa nga gatintal niya nga di siya kapasaylo, mawik hangtod nga mobiya. Ug mobiya na nang yawa, sayon man niya ang pagpasaylo. So mo usahay, galisod ta, Lord, ngano man gusto na unta ko mo pasaylo pero ngano di man ko kapugong, then pray the prayer of deliverance. Nay atong buhaton ana niya nga tuganan mo na gusawon. He distort memories to make people believe lies about themselves, others, or God. So may sabot ani. Murabag ibalik-balik ka sa yawa sa imong memory panumduman tong mga uwaw nga kagahapon nga dili nimo makita ang imong tinuod nga value. Murabag kanang obsessive remembrance of past sins. Katong atong mga nga uwaw kayo nga mao toy makaingon bitaw nato nga di nataganahan mo padayon kay di ko angayan. Di ko angayan kana siya nga simptomas, di ko angayan, di ko worthy. Kinsa ba kuno nato angayan? Walay usa nato nga angayan pero ang kamatuoran nag-ingon nga ang Ginoo despite sa atong pagkadili angayan gipili ta niya. Mao na nga ang ato na makita ang ato pagadi maglimbungan ta ba nga ang ako do ako'y angay kanang tawhana way angay nganong mauman na ni daog pagka presidente ako unta to kay angayan ko kana wa nay angay apil na. Sige balik-balik imo nga wa ka makadawat pag niaging eleksyon nga wa ka mo daog mao na kana nasa imong memory. Sample labaw na Ginoo, murag naapay Ginoo. Kana may ngana ko, naapay Ginoo, ngano nahitabo man sa akong kinabuhi. Kana karon ay mo blame sa Ginoo. Kana nasa to memory. He foster victims mentality, making difficult for others to forgive and to move forward. Kanang wa ta ka move on.
sa mga sakit nga kagahapon. Kana siya ang yawa ning atakis tong memory. Bantay ta na. Then the imagination, demonic images, sexual and blasphemous images. So kanunay ta mag-imagine og mga bastos, mga demonyo, mga sungay-sungay, labi na kasagaran ning imagination nga kini nga attack kung panahon sa kagabhion or mag-inusara ta. Ana na mo kuan mga suicidal thought sa example na sa imagination. So magbantay ta ana mangigsoon. Manay pwede na niya atakihon. Karon kung ang exterior o interior faculties ma-weak na siya, asa naman to nakuha to niya, mo proceed na siya sa will sa tao. Tanawa, ang yawa di ay kini klaro pa ka istorya, dili niya mahak ditso ang atong salabutan ug ang atong kabubuton. Dili mahitabo nga ang yawa mo'y mo control nato aron mo'y mobuhat og sa. Di ka pwede mo ingon nga ganang your honor, wa jud koy sa ani kay kining ahong kamot jud kabuot-buot og panguot aning asawa sa akong silingan, kining ahong kamot jud kabuot-buot og panumbag, di wa jud ni naho planuha. Di na mahitabo kay ang tanan nga sa nga atong gihimo ato nang kabubuton, gid-decide na nato. No? Will. What the goal is to weaken a person's resolve to do good and resist temptation. Basta gani mahuyang ng atong kabubuton tungod kay ang atong senses na paralyzed na, imagination, emotion o katong sanang memories na nakuha na niya, mao na nga ma-weaken, maluya ta, mao na nga dili na ta ganahan mubuhat og maayo og maglisod na ta pag-resist pagbuntog sa temptation. Mao nang mahagbong ta sa gitawang og habitual sin. Ang tanang butang sa atong palibot mahimo ng strong temptation. Batama tuway ra gud ninyo kanang nakasuway talitana kanang ginagmayng kaibog. Nakay kaibog si mong silingan. Silingan aja ni kanang imong sige balik-balik mga lami dun yung silingan kadugayan ana ang gamay nga kaibog mo resulta gyud sa dakong sala. Mao gyud na kay once gani weak na para nimo moingon na tanga, di ba? Isa sa mga sign ani nga ang ilang kabubuton gisubmit na sa yawa kana bang nangabit unsa imong badlongon sa din na naho nga gihukaran man ko laki gud ko natural sapagkat ako ay tao lamang. So kana di ay nga linya timaan nga wa ka mosalig sa grasya sa Ginoo nganong wa ta makabuhat tungod kay gasalig ta sa atong kaugalingon og di ba wa ta mo sangpit sa grasya sa Ginoo. Karon unsay buhaton? Unsa din nga grasya nga gipasabot? Ano importante ang grasya maigsoon? Sa Tito 2:12. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan o kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon matarong og Dios non. So kini day nga grasya madawat nato ni through the sacraments, prayer, every time nga matintal ta mangayo tagtabang sa Ginoo. Di kay naining bilangkad sa imong atubangan, gaampo magatuod po ka pero ang imong pagkapo, bless us O Lord and this thy gift. Kasa gyapon ka. Iisip pa nimong grasya ang imong kuan. Resist the temptation through prayer, through the sacraments, through studying the Catholic faith. Mabuntog ang tentasyon ug ang Ginoo ug magampo ta mo supply siya grasya ug kadto nga grasya mo papugong sa pagbuhat og dautan ug mo encourage nato pagbuhat og maayo. So kana ding tao nga dasig kay sa pagbuhat og maayo, kanang ganahan mo buhat og maayo bisan pag naa niya ang dryness na mga problema pero nahabit na niya ang pagbuhat og maayo, kana siya buhat na sa grasya sa Ginoo. Pero kung wa ka ng grasyaha, kana pong mga tao nga tanang mga butang puro na yawa pang sangpiton mo bitaw sa una tong ahong amo sa una og mag-meeting amo tong ipon na mo pila ka yawa kami ang mag-meeting o napo may kabuok bisag napo rame pero moabot mi usahay 100 kay kara istorya kay nami kining atong yawang negosyo ipon na namo pila ka yawa unang yawa kining yawaan lain po pata mo abot lagi 100 taghana oy. So mo na nga naanad na tana kung watay grasya.
The devil influences people to become lazy in prayer and spiritual discipline. Ganang di na taganan magampo ug labaw na karon ting fasting maron na mga disiplina sa simbahan. Di ta kahimo ana. Kapoy kay na. Kapoy kay na. Unya, he tempts individuals into sinful habits. So mao na nga ganahan nga magbalik-balik nga mga habitual sin that seems impossible to overcome. So once gani kini ding mga tao nga para nila imposible naman jud kung mabag-o, imposible na kung mausob akong kinabuhi, leading to despair. Mao na nga uban unay mga tao bisag naay sakit nga tuberculosis. Padayon nga po sigarilyo bisan baga inom og tambal para TB. Inom nga po kulapo, tanuway nga po na, beer nga po na sigarilyuhan. Di mo undag inom kayo naman. Kini ra bitaw lawasa tiwason. No? Napaday po ilain. Damo na may lain yun. So mo na leading to despair. O peligro na siya mo toyo. Karon ang intellect, the devil inject lies, mga bakak na sudden doubt regarding the faith. Kasagaran ani mga seminarista. Dili na maihap ni mga seminarista nga na encounter nga pagsawa pa musod sa seminaryo kinadakuag pagtuo sa Ginoo. Ning sud sa seminaryo pagpila ka tuig ning gawas nga way pagtuo. Imagine ha, ning sud nga naay pagtuo, ning gawas nga totally gyud wa nay pagtuo. Daghang kasuko sa mga pare, kasuko sa Ginoo. Tungod na sa wrong philosophy. Nga naman, gitudloag philosophy, pero posible wa tudloig doktrina. Peligro yun nagdi mabalance. Mo no, importante mo na among gi-encourage na among mga kami ni Brad Mars nami kanang mga youth nga kuan, among yung gi-encourage before mo musod sa seminaryo kinahanglan nga well versed na mo sa catechesis. Kay once naman nga swito na ka sa pagtuo, inigsod nimo dito na kay madungog ana nga mga natural part man gyud na sa study nga magtuon kag philosophy kay kinahanglan man gyud na imo nang tunan ng tanang argumento sa kalibutan aron saon nimo na pagtubag kung mapare na ka. Kung kana siya di na mabalance. Mo na nga mas maayo nga well versed na kadaan dire sa catechism kay nigsod nimo dito makadungog ka na di na ka matandog kay na-establish na imong pagtuo. So kini ding sudden doubt regarding the faith, peligro na. Kaya mahitabo na, libog na ka, mo na nga, maka-create ka og division. Maka-create na ka og kagupot sa katilingban. No? Inject lies, kuyaw, trabaho biyawa, He promote false doctrines, heresies, and atheistic philosophies to lead people away from God and His church. So usa ka tawo nga gitugahan og hunahuna sa yawa. Ang iyang itudlo na mga sayop nga pagtulunan, mga erehiya, atheistic philosophy, mga baruganan sa mga tawo way Ginoo. Aron ang mga tao mahilayo sa Ginoo ug sa simbahan. Mo na itoyo. Ang trabaho sa yawa una to destroy the Christian family, gubo na to pamilya, then to destroy our faith, to destroy the church, the universal church. Mo na plano sa yawa. Pero saad ni Kristo, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Diya sa Mateo 16, 18-19, nga bisa ng impyerno di makabuntog siyang simbahan. Tinood, dili mahanaw ang simbahan ni Kristo. Pero kita nga mga sakop sa simbahan, pwede kita'y mabuntog. Ning saad si Kristo nga dili mabuntog ang iyang simbahan. Pero kitang mga membro, kitang tagsa-tagsa ka membro, bisa dili garantiya ang saad ni Kristo nga di ta mabuntog. Pwede tang mabuntog ug di ta mabantay. Mabantay ta. Some people experience obsessive intrusive thought. Kana bang obsessive uncontrollable negative thought. Daghang mga negatibong hunahuna nga mukalit rag tungha. Dili nimo mapugngan. Mao na siya na atake na ang atong intellect. Then other areas, appeal ang atong health, non-diagnosis of sickness, always tired, kanunay kapoy. Daghan dumiyani nga kaso sa office. Ning ato nagdoktor saktog exercise, saktog kaon, saktog mata, pero nganong kapoy gihapon pag deliverance pa nawa ang kapoy. Isa ka seminarista, matod niya, sukad ko ning sud og seminaryo kuya, bugat akong pamatay mo tingon siya. Ning ato siya sa office kay ning observe sila ba ning bisita ang mga seminaryan dito. Pag human sa
prayer bantog ra kay gusto siyang muduol na ko nakabantay ko nga murag na tuyo na ilan bitaw ni mo na tao nga murag na gustong ikuan pero di lang muduol sa na human na tanan ng mga cases muduol siya ya pwede ba ko magpa pray over nimo wala problema ingkod pag pray over pa pag humag pray over pero tingnan lipaya ya salamat kaya gaan kaya akong pamati nakapil ko nga murag na ining gawas sa akong lawas Gaperting bugata, mura kong gidatugan ko no bugat ko no nga sinako ba nga karon pa kung mag-prayer na ko rin ng gawas kaan ako no yung pamati unsa na imong gibate sukad ko ning sud sa seminaryo kinabugatan na kanunay na kong kapuyon di na ko kasabot sa leksyon usahay so pwede na kay atakihon sa yawa para maguba ang atong vocation no wato siya ma-deliverance di posible tong di padayon kay kapoy naman siya. So mo no, kuya gyud nga atake siya. Health, na erratic blood pressure, mukalit ragsaka ng dugo, waya mo hinungdan, loss of eyesight. So kasagaran ani experience kini mga pare ito exorcist. Once gani nga na sila involvement sa occult sa una, di na sila ma-process mahimong exorcist. Na uban na during sa pag-active niya sa ministry, usa sa iyang mga retaliation manang muhanap o di ba mawa yung pananaw. May mga pero maulian ra siya. Retaliation naman, dili man siya kuan. Then, night terror, sleep paralysis, incubus o succubus attack, na ay makig-rape nimo sa damgo o makig-sex nimo sa damgo, kana siya. Ito na mga example. Then, work suddenly failed and drop. Itong trabaho, mukalit o ka bagsak. Hayahay imong trabaho, mukalit ra ka bagsak. Ngani, sa akong experience daghang mga tao nga bisag asa sila manarbaho, magsunod-sunod ang kagubot. Wa sila kalinaw sa kinabuhi kay under demonic attack dai. Relationship division and deterioration. Mao na kung gingon kaniya. Isa sa mga timaan nga ang atong relasyon, atong pamilya o atong grupo giatake na sa yawa, division. Division is a sure sign of demonic presence. Nagani magapa, di nagani mo makasinabot. Di nagani mo obey sa magisterium. Di na mo obey og authority. Siya na ang otoridad. Ang iyang gusto na matuman, posible nga kanang tawhana, daghag demonic openings, mauna nga pag-serve niya sa Ginoo, pag-serve niya sa Ginoo, giguba sa yawa ang iyang maayong relasyon sa uban ug labaw na iyang relasyon sa Ginoo. Nahimo ng kaaway sa iyang isikataw ug sa simbahan. Nabito na nga, mao na akong gi-propose sa mga grupo ba, mga katikista, mga minister, kanang ma-apply ninyo sa inyong grupo, ipa-deliverance na una. Ipa-process na tanan sa deliverance, bisag wa na mayawa kay nga naman, kay kung pananglit na anay mga demonic nga openings, na anay mga attachment, maura na makahatag og kagubot sa community. Muna kining among mga mongha sa kanang sa Bohol, sa Lila, mga Carmelites, tungod kay na-educate man sila sa exorcism, mao na nga og naay aspirants, naay musod nila mo-observe, ilag yun ang ipasa sa office una. Ipa-process na namo dito kung wa ba ni mga demonic openings kay aron smooth ang iyang pag-response sa tawag sa Ginoo nga magmadre. So, na daily life, series of accident, bago pa na-crash na po, bro. Unusual sufferings, unusual sickness, kanang gitawag og mga dimalas sa kinabuhi, isa na sa mga signs sa demonic harassment. Pero before ta mo proceed sa next na talk, is ato na pong ibalik pagpahimutang atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo ug musabat mo sa nining mga pag-ampo. Sabat lang mo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Palihog sabat. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief
and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen.